guys, for this vlog, pakikita ko naman sa inyo yung aking ginawang bonsai na bougainvillea. Ayan, kung paano ko po ito ginawa at kung ano yung itsura niya ngayon. Ayan, pakikita ko po sa inyo. Ayan po, I'm very proud to have this my type of bonsai bougainvillea. Sarili ko po itong style. Alam ko po na sa mga marurunong mag-bonsai dyan, hindi ito yung tamang process ng pagkapit ng mga ugat sa bato ng ating bonsai. Pero sarili ko lang po itong diskarte, sarili ko lang po itong style. Ginawa ko lang po ito para maiba naman yung paraan ng pagtatanim ng aking puno ng star purple na bougainvillea na to. Pero tingnan nyo, ang ganda ng resulta. Ayan, ganyan po siya kalaki. And then, itinanim ko po siya dito sa, ano tawag doon sa paso na to? Nakalimutan ko yung tawag sa paso na yan eh. Penjing pot. Ayan, penjing pot. Ginamitan ko po siya ng penjing pot na ang laki o haba. Oval po siya eh, oval. Yan, ganyan kalapad. Ganyan kahaba, tapos mga ganyan kalapad. Oval po siya na may shape na pa-curve-curve sa gilid. And then, ginamitan ko po siya ng mga bato. Ano tawag dun sa bato na to? Parang skull stone po yata. Yan yung nakukuha sa bundok. And then, yung mga bato po na yan, isinimento ko doon sa paso. Kaya hindi siya basta-basta matatanggal. Tapos, pinatong ko po yung pinakapuno niya, ito. Kasi maganda po yung ugat niya. Pinatong ko lang po yung pinakapuno. And then, nilagyan ko ng mga buhangin at bato. And then, binalutan ko po ng plastic. Ayan. Kung nakita nyo, bulok na yung plastic na ginamit ko. More than, mag-isang taon na yata. Hindi naman mahigit isang taon. Mag-isang taon na. Ito po yung clear plastic na pinambabalot sa ulam. Pinambabalot sa ulam. Pinaikutan ko po ng ganyan ng plastic para yung buhangin at bato na nilagay ko, pag dinidilig, hindi siya malaglag. Para kapag marami na yung ugat niya, pwede nang alisin. Ayan, katulad niya, nabulok na yung plastic. Okay na siya. Kapit na yung ugat niya doon sa mga bato. Tapos po, ayan, napamulaklak po namin. Ang ganda-ganda po niya, lalo na kung ilalagay siya sa center ng garden mo or doon sa lugar na malapit sa pader, may background, kung saan makikita or maglulutang yung kulay ng kanyang mga bulaklak. Maganda siyang tingnan doon. Dito po kasi sa area niya, marami siyang katabing paso na grafted din, na maraming bulaklak. Kaya hindi kitang-kita yung kanyang kagandahan. So, depende lang po yan sa pagpupwestuhan nyo ng inyong mga bougainvillea. Kailangan yung parang magiging stunning ang kanyang kulay at ang kanyang ganda. Para makita nyo talaga yung tunay na ganda niya. And then, ang ginawa ko lang pong stand nung kanyang paso ay 2 paso. Yan, hindi nga pininturahan kasi hindi naman alam namin na mapapaganda ng ganyan. Ayan. So, ayan siya. And then, kung napapansin nyo, mayroon pa ako dun sa palanggana na sinisimulan na gawin kapag hard na yung stem niya, ang nasa palanggana na yan. Ayan, yan, yung maliit na yan. Kapag hard na yung stem niyan, at saka ko siya ililipat sa magandang paso. So, dyan po ako sa ganyan nagsisimula. Matagal na proseso po. Matagal bago maibenta. Matagal bago gumanda. Pero, para bang nakakatuwa lang na nakagawa ka ng something new. Ayan, something na magandang tingnan, kakaiba na paraan ng pagtatanim at pagpapaganda ng bougainvillea. It just so happen na hindi po siya nag-wrap. Hindi ko nga po alam kasi nagaganda ng ganyan. Lagi ko lang tinitrim yung mga sanga niya, inaalisan ng usbong
para kako lumago. Hindi ko rin akalain na pagka namulaklak, ganyan kaganda. So, ayan, super dami po kasi niya ng bulaklak, kaya gandang-ganda ko sa kanya. Kulay purple lang po siya kasi star purple nga po yung kanyang variety. Tara po, ilalapit ko kayo para makita nyo po yung mga bulaklak niya. Ayan, painting pot po itong ginamit ko. Ayan, sira na nga yung yung side nung paso kasi matagal na nga siya dito. Ayan, magkano bili ko ng painting pot na yan? Mahigit 1,000 yata. Ayan, tapos ito nga yung mga bato. Then ganyan. Parang maganda tong lagyan ng kung may lumot lang sana yung mga bato na to. Kaya lang po, di po ba ang nagkakalumot po, nabubuhay lang yung lumot kapag hindi masyadong mainit doon sa place at saka laging basa yung kakapitan nila. Dito po kasi naka full sunlight siya. Kaya baka hindi gumanda yung lumot. So parang bala ko, etong damo na to ang pagtuluyin. Ayan. Di ko alam kung ano tawag sa damo na yan. Parang yan na lang ang magandang pagtuluyin. Yung mga ganyan. Tapos pag napuno siya ng ganyan hanggang dito, ang ganda niyang tingnan. Tingnan nyo yung mga ugat. Maganda kasi ugat niya, kaya naisipan kong ganyanin. Yan, talaga siya. Naka-cascade ang kanyang ang puno. Kaya ganyan ang ginawa kong pagtatanim. Ganda kasi ng ugat niya. Yan, dito sa kabilang side tayo. Yan, tapos yung ginamit ko pong lupa dito, ganyan din po. Yung buhangin na ginagamit ko doon sa mga grafted ko. Ayan. Tapos ito, bato rin po ito, na yung itim niya, ayan, may lumot-lumot. Ayan, posible yan tubuan. Ayan, may simula na. Posible yan tubuan ng lumot. So, maganda siya pagka dumami yung damo na to. Or talagang hindi yung parang, hindi ko alam tawag dito sa damo na to Maganda siyang kasama nung bonsai. Tapos tingnan nyo po, yung dami niyang mga bulaklak Maganda sana to kung na-grab. Pagka po, pag-iisipan ko, kung pag lumipas yung bulaklak niya, so pagka ginrap mo to, parang magsisimula ka na naman uling magpaganda. Pero malaki gaganda niya kapag naging multicolor siya. Pag lumipas yung mga bulaklak niya, igagrap ko siya. Para maging iba-iba kulay. Yan, bibilang na naman po ng buwan yan bago gumanda. Ganda po ng puno niya ang laki. Ayan, mother plant ko po kasi dati to. Kapag nakakakita po kasi ko sa mga mother plant ko na maganda tubo ng puno, parang nag-aano na po yung mata ko. Nag-iisip na yung isip ko. Yung mga mata ko yung nagniningning na. Nag-iisip na ako kung anong style ang maganda sa kanila. Kung anong style ang pwede kong gawin sa kanila para mas mapaganda. Ayun. Kaya yung mother plant ko, pahuhukay ko na pagka maganda puno. O di po ba? Medyo matagal lang po ang proseso. Matagal. Kaya sigurado ang presyo nito hindi basta-basta kasi po matagal pong ginagawa, matagal na pinagaganda. Talagang dumadaan sa masinsinang proseso para mapaganda. At marami pa pong maaaring gawin dito. Pwede pang lagyan ng accessories para lalo siyang gumanda. Kung kayo pa mayroong mga miniature na figurine, o ang tawag doon, yung mga nilalagay sa bonsai ng mga taong maliliit, pwede pong lagyan dyan. Pwede niyang gawing parang cave. Pwede niyong lagyan ng landscape. Parang disc gardening. Ayan, pwede mong lagyan ng mga bato dito para magmukhang disc gardening style. Ganun po. Yan, pag hindi nabili sa akin to, pagkagandahin ko. Ang ganda po niya. Parang, sabi nga, pagka meron ako magandang grafted dito, sabi ng mga nagvi-visit dito sa garden, pang show. Ayan. Pag daw po may show, pwedeng i-display yung mga grafted ko. Meron po ako minsan magagandang RS na mapapabulaklak ko ng maganda. Sabi nila pang show. Eto po, hindi man multi-graft, pero maganda rin po siyang pang show. Kaya lang po, wala po akong time na magjo-join sa mga show kasi nga po, working ako, weekend lang ako nandito sa garden, limited lang yung time ko. Tapos marami pang trabaho, hindi po kasi ulit may tauhan ka.
may mga helpers ka or gardeners, ay bahala na sila lahat. Hindi po ganun. Kailangan po lahat ay dumadaan din sa akin sa masusing pag-control ng lahat po ng mga trabaho, lalo na po lahat ng mga grafted na binebenta namin, kailangan dumaan din sa akin bago maibenta. Then lahat ng rooted, kailangan makita ko hanggat maaari. Pero sometimes di ko na nakikita lahat. Pero ako po yung personal na nagla-live selling. Hanggat maaari, kinakaya ko, ako yung magla-live selling. Para ako po yung naka-front, ako yung nakikita nyo. And then, nakikita ko rin po lahat yung nila-live selling namin. Ganon. So, di ba ang ganda niya? Ang dami ko nang sinabi, basta isa lang masasabi ko. Ang ganda-ganda niya. Medyo pangit lang po yung patungan kasi yung lumutin na, hindi nga po napinturahan at hindi namin akalain na papamulaklak namin ng ganito kaganda. Ayan. So, kinuwento ko na po sa inyong lahat kung paano ko itinanim. Pwede nyo po itong gayahin. Kung meron po kayong medyo patagilid na puno ng bougainvillea na feeling nyo hindi maganda kasi tagilid, ganyan po yung gawin nyo pagtatanim. Medyo matagal lang po ang proseso bago gumanda. Pero pag gumanda naman, sulit na sulit ka po. Ayan. Yung iba po kasi ayaw ng tagilid yung puno, tagilid yung sanga. Pero yun pala yung mas maganda. Yung pala yung magandang pagandahin, yung mga tagilid. So, wala pong pangit na puno ng bougainvillea. Nasa paraan lang po ng pagtatanim. Kung paano mo babagayan ng tanim yung klase ng puno na yon. Ganun po. Okay po, thanks for watching. See you on our next vlog.